mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Minsan, ang pagkakamali daw na nagagawa ng magulang ay ang anak ang nagbabayad. Na kahit pilitin nilang itama ang mga maling naging desisyon nila sa buhay, ay may pagkakataon na ang anak pa rin ang nagdurusa. Ngunit sa kwento kong ito, ay malalaman nyo na hindi lahat ng anak ay napapariwara, kahit pa nga mali ang pamamaraan na nagagawa ng kanyang magulang sa pagpapalaki sa kanya. Dahil ang totoo ay nasa tao pa rin ang desisyon kung paano nila patatakbuhin ng maayos ang kanilang buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Wilbert, 25 years old, at binata pa rin magpahanggang ngayon. Isinilang akong tanging ina lang ang meron. Pero sa bahay naming tinitirhan ay marami naman akong tita na tinatawag. Pero sa pagdaan ng panahon ay nalaman kong hindi pala kami magkakamag-anak. Dahil kasamahan lang pala sila ni Mama sa isang club na pinagtatrabahuhan nito. Aksidente kasing nabuntis si Mama ng isa sa kanyang naging customer. At ako nga ang naging bunga nun. Ngunit dahil sa klase ng trabaho nila, ay hindi daw sigurado si Mama kung sino ba talaga ang aking ama. Pero sa kabila nun ay hindi naman daw niya naisip na ipalaglag ako. Bagkos ay pinagpatuloy pa niya ang pagbubuntis sa akin. Kaya naman kahit naging mahirap para sa kanya ang buhayin akong mag-isa, ay ginawa daw niya ang lahat para lang mapalaki niya ako ng maayos. At sa tuwing pumapasok daw siya noon sa club, ay iniiwanan muna niya ako sa aming kapitbahay. Para kahit papano ay may tumingin daw sa akin. Sa kapila naman ng klase ng trabaho na ni Mama, ay napag-aral din niya ako. Ngunit nang ako ay magkaisip na, ay doon ko lang naintindihan kung ano ba ang klase ng trabaho ang mayroon ito. Dahil naman sa estado ng pamumuhay namin noon, ay hindi ko talaga maiwasan na hindi mapaaway sa katulad kong bata. Sapagkat palagi nila akong inaasar, base sa panlabas kong kaanyuan. May kaitiman kasi ko noon, at kulot pa ang aking buhok na naman ako siguro sa aking tunay na ama. Samantalang si Mama kasi ay maganda at maputi ang balat, na kung titingnan mo ay para bang wala pa ring anak. Kaya naman sa mga hindi nakakakilala sa amin, ay talaga namang hindi nila maiisip na mag-ina kami. Dahil nga sa magkaiba ang itsura naming dalawa. Gayunpaman, pinilit ko na lang din naman iyong unawain, kahit masakit para sa akin ang sinasabi nila. Wala na rin naman kasi kung magagawa pa, kundi tanggapin na lang ang aming sitwasyon. Alam ko rin naman kasing hindi rin ginusto ni Mama ang nangyari sa kanya. Kaya naman, ang lahat ng paliwanag sa akin ito ay inunawa ko na lang. Nang sa ganon ay hindi na rin ako makadagdag pa sa kanyang isipin. Subalit sa paglipas pa ng panahon, ay doon ko mas naunawaan na hindi pala ganon kasimple ang buhay. Na ang mundo pala nating ginagalawan ay maraming nilalang na walang alam, kundi manghusga at manapak ng ibang tao. Na kahit pilitin natin umiba ng direksyon sa ating kinalakihan, ay may pagkakataon talagang hindi natin maiiwasan na makagawa tayo ng mali dahil sa mga taong pilit tayong sinisira. Kaya naman, habang ako ay nag-aaral noon, ay hindi ko talaga maiwasan na hindi pumatol sa mga kaklase kong mapanukso. Lalo na nga sa tuwing kinukutya nila ang aking ina,
na walang ginawa kundi pag-aralin lang naman ako. Kapag gano'n naman ay palagi lang sinasabi sa akin ni Mama na wag ko na lang daw iyon papatulan. Dahil ang mga taong ganun raw ay may problema sa pag-iisip. Marami pang salita ang sinabi sa akin noon si Mama na talaga namang sinunod ko lang. At simula noon ay kahit anong masasakitang salita ang naririnig ko ay binabaliwala ko na lang. Tama nga si Mama na darating ang panahon ay magsasawa rin silang asarin ako. At sa bagay na yon ay isa lang ang tanging napatunayan ko. At iyon ay ang katotohanan na wala nga pala silang maitutulong sa buhay naming mag-ina kung pakikinggan namin sila. Kaya naman habang ako ay nag-aaral, ay hindi ko na lang pinagpapapansin ang mga taong nanguhusga sa amin. Sa awa naman ng Diyos ay naging tahimik at maayos akong nakatapos ng elementarya. Pagtungtong ko naman sa high school ay naging madali na rin para sa akin ang makipagkaibigan doon. Sapagkat mga matured na ang mga kaklase ko roon. Hindi na sila katulad nung elementary na walang ginawa kundi mang inis lang sa kapwa nila estudyante. Kaya naman masasabi kong doon ko palang na-enjoy ang aking pag-aaral. Subalit sa pagkakaroon ko ng kaibigan at pakikipagsalamuha sa kanila, ay doon ko lang nalaman na marami pala akong katangian na may pagkakaiba sa kanila. Lalo na nga sa aking mga katropa na talaga namang palagi kong kasama. Bilang isang lalaki kasi, ay napansin kong bukod sa panlabas na aking anyo, ay tila hamak din ang laki ng sukat ng aking armas sa kanila. Bagay na ipinagtataka ko rin. Kaya naman nang magkaroon ako noon ng pagkakataon na usisain yon kay Mama, ay doon lang nito ipinagtapat sa akin na ibang lahi daw ang aking ama. Simula noon ay doon na parang nabuo ang aking pagkatao. Hindi ko man lubos na nakilala ang aking ama, at least sa pagkakataong iyon ay alam ko nang hindi ito Pilipino. Kaya pala nung bata pa ako ay madalas akong niluloko ng mga kasamahan noon ni Mama. Na pag nagbinata raw ako ay marami akong paluluhaing babae dahil nga sa sukat na mayroon ako. Hindi ko pa naman iyon dati lubos na naiintindihan dahil nga wala pa akong muwang noon sa mundo. Pero ngayong nasa wastong gulang na ako ay hindi ko naman alam kung dapat ko ba iyong ikahiya o ipagmalaki pa sa iba. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon at patuloy pa rin kaming nakatira sa isang bahay na kasama ang mga katrabaho ni Mama. Noon ay ayos lang sa akin na nakikita ko silang nakasuot lang ng mga pang-sexing damit. Pero nang magbinata na ako ay para bang may kung ano ng init ang hatid nun sa akin. Sa katunayan, ay ramdam ko na rin na may epekto yon sa aking pagkalalaki. Dahil sa tuwing nasisilayan ko ang mga sexy nilang katawan, ay para bang may voltahe iyon ng kuryente na dumadaloy sa aking ugat. Gayunpaman, sa kabila naman nun ay wala namang mali siya yon kila Mama. Marahil ay nasanay na rin sila na palagi lang nila akong kasama. Kaya naman ayos lang din sa kanila na nandun ako, habang sila ay nag-aayos at nagbibihis. Pero pagdating sa akin ay para bang may nagwawala na sa aking katawan. Noon ko tuloy na pagtanto na binata na talaga ako. Dahil kahit harap-harapan pa nilang ginagawa iyon dati, ay baliwala lang sa akin. Yun nga lang, simula naman nang makaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan, ay para bang napapaso na akong tingnan sila sa ganung ayos. Lalo na nga pagdating kay Mama, na talaga namang halos hindi na rin ako makatingin sa kanya.
Mula noon, nang magkaroon ako ng pag-iisip, ay naging bukas na rin ako sa mga bagay na hinahangad ng mga katulad kong teenager. At syempre, bilang isang lalaki na rin. Mayroon din kasing pagkakataon na napag-uusapan na talaga naming magkakatropa ang tungkol sa mga babae. Katulad na nga lang ng mga bagay na nakikita ko sa aking ina at sa mga katrabaho nito. Mga nagpuputi ang pata. Mga naglalakihang hinaharap na kadalasan lang naming topic. Na kung tutuusin ay normal lang sa aking mata ang makakita noon. Dahil nga sa araw-araw ay ganon ang aking nabubungaran. Sa bagay na yon ay naisip ko tuloy na maswerte pala ako. Dahil kung sila ay ini-imagine lang yon, samantalang ako naman ay abot kamay ko lang. Sa katunayan ay hindi lang basta isa ang aking nakikita, kundi marami pa sila. Isang araw ay hindi ko naman inaasahan na pupuntahan ako ni Mama sa aming school dahil nakalimutan ko ang aking baon. Nakasuot lang naman si Mama noon ng isang simpleng bestida. Pero litaw na litaw pa rin dito ang angking niyang kaseksihan. Kaya naman nang makita ito ng aking mga kaibigan, ay inakala nilang nobya ko ito. Dahilan para tuksohin na lang nila ako ng ganon. Oy Wilbert, sino yon? Ikaw ha? Wala ka man lang kwinikwento sa amin na may nobya ka na pala at ang sexy pa. Wika sa akin noon ng isa kong katropa. Oo nga Wilbert, malihim ka pala ha? Anya naman ng iba na akin lang pinagtawanan. Oh, bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi namin? Tanong pa ng isa. Wala naman. Kaya lang, yung sinasabi niyong nobya ko ay mama ko. Tugon ko naman sa kanila na parang hindi pa makapaniwala. Talaga? Mama mo yun? Grabe naman pala kaganda at kaseksi ng mama mo. Mukha pa ring bata. Papuri pa ng mga ito. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Wala kasi silang alam tungkol sa trabaho ni Mama. Dahil natatakot akong makahusgahan din nila ako. Mabuti na nga lang din ay hindi na sila nag-usisa pa noon sa akin. Kung kaya't hindi ko kinailangan pa na magpaliwanag sa kanila. Sa tingin ko din naman kasi ay mukhang hindi rin sila interesado sa buhay ko, na naging pabor naman sa akin. Ayoko na rin naman kasi pang makarinig ng tungkol sa trabaho ni Mama. Dahil baka iyon pa ang maging dahilan ng pag-aaway namin. Kaya naman, iniba ko na lang noon ang aming topic. At sakto naman noon na dumaan ang aking crush na si Sarah. Oy Wilbert, ayun si Sarah oh. Di ba crush mo yun? Wika nila sa akin sabay tawag nila dito nang hindi ko inaasahan. Sarah, pwede ka daw bang ihatid ni Wilbert? Anya pa ng mga ito sa dalaga, nalapis ko namang ikinahiya. Ngunit hindi naman sila nito pinansin. Bagkos ay dumiretso lang sa paglalakad. Kaya naman ang ginawa ko ay niyaya ko na lang din sila sa aming room. Dahil tiyak na nandun na rin ang aming guro. Ang kaso, sa kabila naman nun ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang inasal ng aking crush. Dahil para bang pakiramdam ko ay hindi pa man ako nanliligaw dito ay wala na akong pag-asa sa kanya. Gayunpaman, dahil naman sa kapilyuhan ng aking mga kaibigan, ay napasubo na rin tuloy akong totohanin na ligawan ito. Kahit pa nga ang totoo ay alam ko nang papastirin lang din niya ako.
Subalit sa hindi ko naman inaasahang pangyayari, ay nagulat na lang talaga ako nang pumayag si Sarah na ligawan ko siya. Kaya naman simula nun ay nagkaroon ako ng pag-asa sa kanya. Maganda, sexy, at pinagpala rin sa kanyang hinaharap si Sarah. Kaya marahil ay nagustuhan ko ito. Pero nang lubos ko na siyang makilala at madiskubre ang totoo niyang ugali, ay doon ko lang napagtanto na hindi pala talaga siya ang babaeng gusto ko. Hindi kasi kagandahan ang ugali niya. At nang pumunta ako sa kanila, ay nakita ko kung paano niya tratuhin ang kanyang mga magulang. Halos manliit nga ako noon habang sinasagot niya ang mga ito. Kaya simula noon ay napagdesisyonan ko na lang na itigil na ang panliligaw sa kanya. Para kasi sa akin ay mahalaga pa rin ang ugali ng isang babae kesa sa itsura nito. Ang kaso, kung ano naman pala ang ikinaganda ng panlabas na anyo ni Sarah, ay siya namang kapangitan ng ugali nito. Yun nga lang, sa pagpigil ko naman sa panliligaw sa kanya, ay hindi ko talaga akalain na magagalit ito sa akin. Hanggang sa nabalitaan ko na nga lang na nagkakalat na siya ng chismis tungkol sa akin, na wala namang katotohanan. Wilbert, pare, totoo ba yung sinasabi ni Sarah na hindi ka pa daw nabibinyagan? Wika sa akin noon ng isa kong tropa. Natawa lang naman ako sa sinabi niyang yon. Dahil sa laki ng armas ko, ay baka magulat pa sila kapag nakita nila yon. Kaya naman, hindi ko na lang pinatulan pa ang chismis na yon. Bagkos ay nag-focus na lang ako sa aking pag-aaral. Tinapos ko ang aking high school nang hindi na nanligaw ng iba. Naisip ko kasi na dagdag lang sa sakit ng ulo ang mga babae. Kung kaya't nawala na ako ng ganang magkagusto sa mga ito. Subalit sa aking ganap na pagbibinata naman, ay hindi ko alam na may itinatagong pag-aalala pala sa akin si Mama. Na ang akala nila ay kaya wala akong interes sa mga babae ay dahil hindi ako tunay na lalaki. Kaya naman nagulat talaga ako nang may ipakilala sila sa akin na isang babae na bagong kasamahan raw nila. At sa unang pagtatagpo namin nito, ay talaga namang nakuha na niya agad ang atensyon ko. Hindi ito masyadong kagandahan, pero bakas dito ang kagandahan ng ugali. At habang kausap ko siya, ay para bang may kung anong alindog ito na siyang umakit sa akin. Dahilan para hindi ko na mamalayan pa na nadala na pala niya ako sa isang kwarto. At doon na nga naganap ang pagbibinyag nito sa akin. Sa unang karanasan ko sa bagay na yon, ay talaga namang nahiya pa ako rito. Dahil siya pa ang nagturo sa akin kung ano ba ang aking gagawin. Ngunit nang pareho na kami nitong tila nag-aapoy, ay doon ko na hindi napigilan ang aking sarili. Sa totoo lang, ay hindi ko alam kung bakit hinayaan ni Mama na mangyari sa akin yon. Pero sa huli, ay doon ko naunawaan ang ibig niyang ipahiwatig. Na sa mundong ating ginagalawan ay maraming tukso at mga manloloko. Kaya ang gusto niya ay matuto kong paglabanan yon. Sa itsura ko raw kasi ay hindi malabong may mga taong pagsamantalahan ang aking kahinaan. Kung kaya't ang gusto niya ay magpakalalaki ako. Sayang naman daw kasi ang laki ng mayroon ako kung ibuburo ko lang yon. Sa sinabi namang iyon ni Mama ay talagang nagulat ako. Pero bilang anak ay naunawaan ko naman yon. Dahil alam kong gusto rin nito na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Ngunit
Bukod sa itsura ko ay sadya nga yata talagang madamot sa akin ang tadhana. Dahil kapag may napupusuan na akong babae, ay mayroon naman na itong iba. Kaya naman, hanggang ngayon sa edad kong ito, ay hindi pa ako nagkaroon ng nobya. Marahil ay dahil na rin iyon sa mga babaeng nakalakihan ko. Subalit sa paglipas pa ng panahon, ay hindi ko lubos na naisip na kaya pala ganon ang naging kapalaran ko sa mga babae, ay mayroon pala kasing ibang pinto ang naghihintay sa akin. Isang pinto na sa hinagap ay hindi ko lubos akalain na papasukin ko. Hanggang sa isang araw ay nagising na nga lang ako na pagpapari pala talaga ang gusto ko. At nang sabihin ko naman iyon kay mama, ay wala itong naging imik. Pero hindi niya ako tinutulan. Kaya naman kahit alam kong hindi niya gusto ang naging desisyon kong pumasok sa seminaryo, ay ginawa ko pa rin. At doon ko nga lubos na mas naunawaan na iyon pala talaga ang gusto ko. Sa kabila ng mga kasalanang nakapalibot sa akin noon, ay ang pagsisilbi pala sa Diyos ang akin ding kahahantungan. Kaya naman ngayon ay ipinagmamalaki ko na isa na akong pari, na nagbabahagi ng magagandang salita ng Diyos para sa mga taong tulad ng aking ina na naliligaw rin ng landas. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Wilbert at ito ang kwento ng buhay ko.